Mountains of Pakistan. Welcome to my channel. So kami ni Babo ang unang nagising. Hi! How are you? How are you? I'm Anaya Mujib and welcome back to my channel. And for today's vlog, ayan, nandito po kami ngayon sa Hunza Valley. Dito muna kami pansamantala. At today is a good day kasi ang ganda ng weather. Tingnan nyo naman, ang taas na ng araw, wala nang ulap. So today, magiging productive tayo. Yes, dahil ngayon mamimitas na kami at plano na talaga kahapon, sabi ni mama, na mag-harvest. Dahil yung ibang mga halaman, yung ibang mga prutas nila is naglalaglagan na. So, kukunin na natin yun at i-harvest natin. Samahan nyo kami kung paano sila mag-harvest dito. Baka maabot yung camera. Oh, baka maabot mo yung camera ko. Kasi nga, baka maabot mo yung camera. Masisira mo yung camera ko kapag naabot mo. Ang lalim ng buntong hininga. No? So, ayan, gagawa muna ako ng almusal. Bye, guys. Dito sa area ng asawa ko, malapit kami sa China border. Kaya napakalamig. Sa border pa lang, sarado na sila ngayong bare months kasi nga nagsusnow na yung lugar na yun. Kahit nga nung pumunta kami, last time, July yun, pero nagyiyelo. What more ngayon, bare months na. So, sarado na yung tourist spot na yun. And eto, dito kami mag-stay muna. May mga tourist spot pa naman ditong bukas, kaya yun yung bibisitahin natin, inshallah. Solo namin ang kusina, pero hindi ko alam kung paano ito paganahin. So, dito sila nagbabaga. Tapos, yung tubig na nag-evaporate dito, pupunta doon, nagiging hot water, nagiging inumin nila. Tapos, yung usok dito naman, palabas. Ang galing, no? Teknolohiya. Teknolohiya. Ganitong klaseng lutuan makikita mo madalas dito sa Hunza o sa probinsya ng Pakistan. Dahil dito, nagsasalo-salo din sila, lalo na kapag winter. Ito yung nagsisilbing heater nila. Oy, huwag mong pakialaman yan. Shh! Uy, huwag mong pakialaman yan. Baba mo yan, baba mo. So, ito yung typical na breakfast nila, itlog, roti, at saka yung pinaka-chai nila. Pero nagbaon ako ng sarili kong kape. Ayan. Si Rikat, nagtatakip pa rin ng mukha niya, ayaw magpakita sa camera. So, sila mama at babo na andun na sila sa mga hayop na pinapakain nila. Nag-almusal na rin sila, nauna na silang nagising kasi. Madaling araw pa lang nagigising na yung mga matatanda dito. Kaya gustong-gusto nila dito nagsistay dahil ang dami nilang nagagawa. Hindi katulad dun sa bahay namin sa Gilgit. Bahay lang talaga, kaya naboboard sila. Pero pag nandito sila sa Hunza, ayan, marami silang nagagawa at saka naaaliw na rin sila dahil nga na parang exercise na rin nila yung pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop nila. So, eto kami lang muna ang naiwan sa bahay. At ang plano ko today ay maglinis ng bahay dahil ilang araw silang wala dito at makapaglaba na rin. Dahil may mga naiwang labahan. So, lalaban natin yan mamaya. By the way, meron pa palang natutulog sa kabilang bahay. Sa susunod, itutour ko kayo dito sa bahay. Pero sa ngayon kasi, kailangan malinis muna namin yung bahay bago namin ma-tour sa inyo. Siyempre, makikita nyo yung kung gaano kaalikabok at kadumi yung bahay. So, nakakaya naman pakita pa namin sa inyo yun, 'di ba? So, eto, magre-recharge muna kami. Almusal. Ganito lang yung almusal nila, tinapay at tsaa. Ano, wake up na! Ano, wake up! It's 10 o'clock na!
At eto, nagsasampay na ako. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ako naglaba dahil typical na washing machine lang naman. Pero ang kakaiba lang kasi dito, yung tubig na ginagamit nila is mainit na tubig. Opo, nagpapainit sila ng tubig dito para maglaba. Kasi nga hindi nalilinisan kapag puro malamig lang. So, yan, nagpainit muna si Sudi ng tubig para sa panglaba. Imagine, nagpapainit sila dito ng tubig, hindi lang sa pagpaligo, kundi sa paglaba rin. At paano matutunaw yung sabon kung hindi mainit, 'di ba? I mean, sobrang lamig kasi ng tubig talaga dito. Yung tubig na galing freezer, as in freezer talaga, yung magyeyelo na, ganun kalamig yung tubig nila. Kulang yung sampayan actually. So, nagsasampay na rin ako sa mga pader-pader at marami akong nalabhan that day. At sinabay ko na rin kasi yung mga labahan ng mga bata, ng mga matatanda, tapos yung mga natira nilang labahan din nung bago sila pumunta ng Gilgit. So, dinamay-damay ko na para isang labahan na lang lahat. Ayan, medyo pagod na ako at nakasimangot na. Wow! Ang daming ibon, no? Too much bird. That is a mulberry tree. So they are coming and eat. Wow! Yes, let's go. Let's check the birds. So much birds. Yeah, birds. Wait, my cloth. Ah, bird, Bubble, bird. Oh, wow! Too much birds flying. Wow! Yes, too much birds, oh. Daming ibon. Migratory birds. Wow, babu. Dumaan lang sila para kumain kasi tanghali na. Yes, they just eat because it's lunchtime. They eat mulberry fruit. Yes, Yes, another bird here. Wow, big bird, no? Too much big, Babu. Oh, bird, Babu, bird, another bird. Yes. Galing. Wow, ang galing, ang daming ibon. Wow. Kung nakikita nyo to ng personal, ang ganda. Ang ganda nilang panoorin, ang dami. Wow. Ang galing, oh. Nagliliparan sila. Too much bird, Babu. Wow. Close the door, ano. Thank you. Here, Baba, Thomas bird. Wow. Ang lalaki, oh. Grabe, ang dami nila. Wow. Grabe, nakakatuwa. Malaya silang naglumilipad, kumakain. Walang humuhuli sa kanila. Ang galing. Sama-sama sila, oh. Grabe. Wow. Currently, it's 12:30. So, ito. Hindi gaano mainit dito. Yan. Tapos na ako magsampay. Ayan si Anu. At hindi gaano kainitan. Nakakasilaw kasi malapit kami sa araw. Pero yung init dito, tolerable. Di katulad sa Gilgit or sa Dubai. Dito tolerable ang init. Wow! Wow! Mwah!
So ayan, tapos na akong magsampay at tapos na rin kami maglinis ng bahay. Wala pang panangalian. Eto, pupunta na naman kami sa kabilang taniman nila ng mga prutas at magha-harvest na kami. Dire-diretso na 'to, walang pahi-pahinga. So ayan, dinala namin yung mga bata dahil mahirap ng maiwan sila sa bahay na walang kasama. So paglabas namin ng bahay, ito na yung daanan. Main road na nila to. Ito na yung main road. Tapos ito na yung bangin. As in, few step, bangin na. Ayun na yung lawa. Tapos may kita nyo yung line na yan. Yan na yung pinaka kalsada nila highway. O, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo yung bus. O, diba? It's okay, I will bring. Lahat kami paalis. Ayan. Buong pamilya na andito. At ayun ang bahay namin. Ayan. Tapos ito yung apricot. O, nakikita niyo ba yan? Hitik ang bunga. Pero walang kumakain. Kasi ang kailangan nila dyan is yung buto. Buto ng apricot. Ayan, hilaw pa. Green pa. Say that. Oh, diba? Kita nyo ba yan? As in, bangin na kaagad. As in, bangin na agad. Kaya delikado pag mag-isa na yung mga bata dito. Kailangan may babantay talaga. As in, ayan, bangin agad. Tapos, ayun, nakikita nyo ba yung maulap na bundok ngayon? May snow sa tuktok. Glacier. Pag yun natutunaw, dito maagos yung tubig. So, ayan. Ito, lupa pa ni Mujib ito. Lupain pa ni Mujib ito. Kasi may mga halaman pa siya dito. Ang hirap naman bumaba. Ayan. Gilid ng bangin, akalain niya. Tapos, ayan yung mga panggatong nila. Dito nila tinatambak. Salay. What's the meaning that one? Salay. Aching! Ayan, malawak pa yung lupain dito ni Mujib. Ayan, hanggang doon. Lupain pa ni Mujib. What kind of berry is available there? Wild berries. So it means not allowed to eat. Huh? Have you tried to eat it? Oh, so why are you telling me to eat? I'll check. Show them na. Close up, of course. Yan yung mga wild berries na pinapatikim niya sa akin. Sabi ko, tikman mo muna bago ko tikman. Malay mo, laso na yung pinapatikim sa akin eh, di ba? This is walnut? I thought yesterday this is almond. I keep saying this is almond. Ah, this is walnut. Which month it will be available? December, November, October, November. It's very late. Why there's a clothes there? For birds. Ah, so birds can and then this one almond. So they are collecting the fallen apricot because they need the seeds. Okay, wait. So nagumpisa na rin akong magkuha ng mga prutas na nahulog sa puno. Yan yung mga apricot, overripe
apricot na nahulog na sa puno, dinadampot namin at kinokolekta. Kukunin kasi nila yung mga buto, ta's yun na yung gagawin nilang apricot seed. Tapos yung iba dito kasi sa mga apricot seed, ginagawa rin nilang apricot oil. Tapos yung prutas naman, ginagawa nilang dried apricot. 'Di ba napaka-useful ng punong ito, ang dami nakukuha. Tapos maliban pa dito sa mga apricot, taniman nila, meron pa silang ibang lugar na taniman ng apricot. So, mangongolekta rin kami sa mga puno na yun sa ibang araw. Pero ngayon, ngayong araw, ito yung focus namin, tong lugar ni Sudi. Kukunin namin lahat dito kasi mas marami daw dito nahulog na, sabi ni Mama, dahil umulan nga kahapon. So, nahanginan na nga yung iba eh. Ito, kukolektahin namin at papakita ko sa inyo kung paano yung proseso, paano nila ginagawa mula sa pagpapabilad ng apricot hanggang makuha yung mga buto. At imagine, nasa tanghaling tapat namin 'to ginawa, ha. Ang daming oras na puwedeng gawin, tanghaling tapat talaga namin ginawa 'to. Sana prepare yung balat ko. Katirikan ng araw doon sila naggagawa ng mga ganitong bagay, 'di ba? At maliban sa apricot, last time na pagbisita rin namin is cherry season. So meron din silang cherry dito, may mga apple, may mga grapes, may mulberry, may cherry tomato. Tapos, check din natin sa susunod na mga araw yung greenhouse nila. Ang dami ko nang nakuha. Ang dami ko nang nakuha ang apricot. Pupunuin natin to. Bye! Hi! How are you? Dami ko pang pupulutin mga apricot, oh. Dami pa. Ayan, nakakahalos kalahati na ako. Tapos, yuyug-yugin ko ano yung mga nahulog. Dadamputin ulit namin. Ando naman si Mama sa kabila. Ando naman si Rikat sa kabila. So, good luck sa akin. Sana matapos ko to kagad, 'di ba? Kanina pa ako daldan. So, ayan. Dadamputin lang naman. So, yung mga babae ang gumagawa nito, obviously, dahil si Sudi, siya yung nag-aalaga kay Babu. Hindi ko maalagaan si Babu dahil si Sudi nagko-complain sa kanyang back pain. So, ako na lang ang gumawa nito at willing naman akong tulungan si Mama. At good experience din to sa akin dahil nga bago lang to. Bagong experience. Gusto kong matry yung ganito. At ginawa ko, magsasaka ng asawa ko sa Pakistan, 'di ba? Akala ko bakasyon. Yung pala, gagawin lang akong taga-harvest ng kanyang lupain. Wow, lupain. Sarap pakinggan, no? Lupain. Ang lawak ng kanyang lupain. Pero ako yung taga-harvest. Actually, meron talaga silang mga tauhan dito. Pero ewan ko, nung mga panahon na to, walang available o hindi ko rin naitanong kung bakit wala yung mga nagtatrabaho sa kanila sa mga panahon na to. Siguro dahil marami naman kami na lang yung gagawa, 'di ba? Pupunta rin kasi yung ibang kapatid ni Sudi para tumulong din sa mga gawain dito sa farm nila. So susunod sila after few days at papakita ko sa inyo kung paano sila magtulungan. Paano sila magtulungan sa farm nila. Ang saya lang tingnan. Ang sarap nilang panoorin actually. Mama, ay kulit alat na. Aray ko. Ya.
May kumagat sa akin. So ayun, niyog-yog na yung puno at mas marami pang prutas na nahulog. At ayan, tinulungan na nila ako ni Mama at Nerikat na magdampot dahil nga nahihirapan na ako at ang bagal-bagal ko daw. Nahiya naman ako kaya yan, minamadali ko na rin sarili ko. Iniwan ko na rin yung camera. Hindi na ako masyado nagsasalita para matapos ko na rin yung gawain na to. Dahil ang bagal ko talaga. Outcome. So, tapos na kami nag-harvest. Nakatatlo kaming ganito. Ayun, dala na nila yung dalawa. At ito ang view namin dito. Oh, kita niyo yan. Breathtaking. Nakakalula. Kung takot ka sa heights, hindi para sa'yo to. Hindi para sa'yo ang lugar na to kasi nakakalula. Sa umpisa nalulula din ako pero okay na rin. Naka-adjust na ako. So, ayan. Wait. So, si Sudi muna yung naging videographer ko dahil may bitbit ako. At gusto niyang makita at gusto niya masubukan kung paano kumuha ng video sa camera ko. So, yan, naglalakad kami ni Mama. Hi! Fresh water from the mountain. So, ito yung mga nakolekta naming apricot. Huhugasan dito. And then, ibibilad. Ayan. And then, dito nila ibinibilad. Ito yung pagkain ng baka. Nag-iimbak sila para sa mga paparating na para sa paparating na winter. Yan yung imbakan nila. Tapos dito nila binibilad yung apricot. Yan. Tingnan natin proseso paano nila lilinisan yung apricot. Like that. Tapos yung buto dito. Tapos yung laman ito. Ganyan yung paggawa. Tulong-tulong sila sa pagbilad ng apricot, kapag kuha ng mga buto. Tapos yung tubig na to napunta sa lawa. Shark? Baby shark? You see shark? You see shark? Baby shark, 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 baby shark. Wow! It's cold water them, no? Baby shark, baby shark. Is it nice to jump? Yes. Wow! So you said jump. Jump. Wow. The girl in the lake. How deep?
Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. It's cold? It's very cold. Ooh. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Careful, ah. Maybe you'll get... You go deeper. Oh. Tuwing nandito ako sa Hunsa, nade-disconnect ako sa lahat ng bagay. Tulad ng social media, ng internet, ng pressure ng buhay, ng anxiety. Dito, mawawala yung connection mo sa lahat ng bagay na yun. Mapapalapit ka naman sa nature, sa totoong quality ng buhay, sa fresh ng mga pagkain, sa importante sa buhay mo, importante sa pamilya mo, sa well-being mo, sa mentality mo. Dito ko mas na a-appreciate yung buhay. Na para bang, ito yung importante eh. Ito talaga yun eh. Back to basic eh. Pero dahil sa mga nakikita natin sa social media, ang daming peke, ang daming mga pa-impress, ang daming dapat ganito, dapat ganyan. Nabubugbog tayo sa sarili nating pag-iisip. Kaya ito, ang sarap lang namnamin yung ganito. 'Di ba? Simple. Simpleng pamumuhay, masaya, konektado kami buong pamilya, nag-uusap. Yun ang pinakamahalaga. At nagbabanding. At mas nagko-connect kami sa isa't isa, mas nakikilala namin ang isa't isa nang walang istorbo. Ang saya lang sa pakiramdam. So, this is the finished product. Ayan. Ito hindi pa nila binuksan kasi maliit pa. Masyadong maliit pa raw. So, ito lang muna. Ganyan lang siya. Tapos, bukas ulit. Mangungulekta kami sa ibang lugar naman. So, here's mama. This is my mama. This is all the seed we collected. Honey? 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 Honey. 65 years old, but still strong. Mashallah. Shabash, shabash. Shabash, shabash. This seed, mama, dry also? Put dry? Ah, bawa. Doon niya ibibilad. Shabash, shabash. Okay. Okay, so let's go.